chameleon ka politically? Being a chameleon has always been my way. May pagka-chameleon ka politically? Being a chameleon has always been my way of life. And that's even in my write-up in the Blue Book when we graduated from high school. Really? I was already described as a chameleon. Ganun na talaga. I can be anything. The problem is people tend to think nga that for chameleons, they go where it's convenient and they go where their interests. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Nagtatapon, throwing out or dininay ang desisyon na ito o ang petisyon na isinampa at isinumiti ng mga abogado ni Pangulong Duterte hinggil sa pagko-question sa actual and valid jurisdiction ng ICC sa paghawak ng kaso o mga reklamo laban kay Pangulong Duterte. But bago ang lahat, please don't forget ang ating mga videos, like, subscribe, promote, and share po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel, and then promote ang ating mga videos for viewership and subscription. Malaking tulong po yon sa ating advocacy at pati na rin po sa akin at sa aking pamilya. Sa mga nagtatanong po kung bakit nagkukurap-kurap daw minsan ang videos ko, ang paliwanag sa akin ng ilang mga vloggers na nakakausap ko, kung ang link ay na-share mula sa Viber at hindi direkta po na pinanood sa YouTube, nagbi-blink siya. Dahil ang Viber ay may problem siya sa link transition. Ayun, kung paano niya gawa ng transition ang sinishare na video mula sa YouTube, i-share through Viber link and then Viber to Viber or other link. Kaya mas maganda po sa nagtatanong kung bakit kukurap-kurap ang video, doon po sa YouTube app mismo panoorin ang video. Halimbawa, latest video ni Ka Eric or video with Ka Eric o video ni Ka Eric, or puntahan nyo ang channel, mag-subscribe kayo at hanapin nyo ang latest video pag hindi po kayo nakakatanggap ng notification. Okay? So, hindi po problema ang video ko, kundi ang problema yung link na kapag i-share ko siya sa Viber, din ang Viber link na na-share ko, i-share ko sa iba, nagkakaroon po ng kurap-kurap, nagbi-blink-blink. Okay na tayo ha? So ang solusyon, kung ganun po ang nangyari, ay doon po gawin sa YouTube channel o sa YouTube application direkta na panoorin, hanapin ang video na na-upload ni Ka Eric. Ayun. Maraming salamat din at lubos po ang aming pagbibigay ng taos-pusong pasasalamat sa mga tumutulong sa ating Ka Eric Celis Advocacy Program, lalo na po ang ating Bangon Sambayanan People's Movement na nagbibigay ng mga public forum, community or barangay pulong-pulong at nakakapagsalita, nakapagpapahayag si Ka Eric, no, at mga kasama ko. Ang ating line of support, kung gusto po niyo tumulong sa aming mga ginagawa, ay dito na lang natin idaan sa numero na 0916-308-7710. Ulitin ko po, GCash line na rin po yan, 0916-308-7710. Kailangging po yan na linya. Okay? Rohilda Celis. Again, nauna po ay dininay ng ICC, Pre-Trial Chamber of Judges, ang petition for interim release ni Pangulong Duterte. At nagpapakita po doon ng bias. Ang ground nila na hindi naman daw dapat gamutin o hindi dapat daw asikasuhin ang medical condition kung mayroon man na kinakaharap si Pangulong Duterte outside of the detention center. According sa pagtingin ng ICC, pwede daw gawin yan sa loob mismo ng ICC compound without regard sa
pangangailangan ni Pangulong Duterte ng family support, regular na pagpapacheck up at monitoring ng mga medical team dahil nga masilan ang kanyang kalagayang pangkalusugan, lalo na ang kanyang tinatawag na cognitive impairment. Pag sinabi pong cognitive impairment, ang kakayanan ng brain ni Pangulong Duterte, unang kanyang utak, na magproseso ng mga memorya. Medyo mabagal at mahina. Ayun. Kaya nga mayroon pong kaakibat na petisyon on the ground na magiging unfit for trial si Pangulong Duterte. Kaya habang unfit for trial siya, i-consider na ang humanitarian ground as basis para siya ay maparelease, makataong pagtrato. Sapagkat hindi naman siya convicted at siya naman po ay inaakusahan pa lamang. And under the Rome Statute and under the United Nations International Convention on the Protection of Civil and Political Rights, yan po ay karapatan ni Pangulong Duterte as if yan din po ay garantiyang karapatan sa iba pang mga nakukulong sa mga pang-international na tribunal o sa mga kulungan sa amang bahagi ng mundo. Sapagkat covered po yung karapatan na yan ng, again, uulitin ni Ka Eric International Convention of the United Nations on the Protection of Civil and Political Rights. Yan po ay hindi ibinigay at hindi kinilala ng ICC na karapatan at pwedeng ma-avail yan ni Pangulong Duterte. So dininay nila ang humanitarian grounds as basis for the interim release or temporaryo at pansamantalang pagpapalaya kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapakita doon ang tinatawag na manifest bias. Pag sinabi pong manifest bias, walang pag-aalangan, nagpapakita talaga ng hindi pagkagusto itong mga judges ngayon na nakasalang para mamuno at isagawa ang trial laban kay Pangulong Duterte. Wala pa man po at hindi pa nagsisimula ang formal na proceeding sa trial, ay nagpapakita na ng manifest bias or indicative of prejudice. No, hindi may tatanggi na mayroon silang prejudice laban kay Pangulong Duterte sapagkat ito ay very vocal and very critical ang kanyang paninindigan na magbatikos at manindigan laban sa mga pakialamerong European and Western countries, including pati sa Amerika pa. Pangalawa, hindi lamang po dininay hindi lamang ipinagkait ng korte ng tribunal ng ICC ang petition for interim release on the grounds of humanitarian release and on the ground of the protection of the International Convention on the Civil and Political Rights ni Pangulong Duterte. Lahat na yan ay itinanggi at hindi po binigyang halaga ng mga bias at mapang-alipusta na mga aroganting namumuno na mga hukom doon sa tribunal ng ICC. Pangalawa, kaninang umaga ay lumabas din po ang balita na denied na naman ang isa pang petisyon na magpapalaya sana kay Pangulong Duterte na nauna nang naisampa. Ito ang question of jurisdiction ng ICC over the case and matters pertaining to the complaints na isinampa laban kay Pangulong Duterte. At ano pong epekto nito? Kung denied po ang petition of clarificatory decision hinggil sa kung mayroon bang jurisdiction, sakop pa ba ng ICC as an international tribunal ang mga kaso o reklamo na inihahayag laban kay Pangulong Duterte, at ang Pilipinas at hindi lamang si Pangulong Duterte sakop pa ba ng jurisdiction ng ICC under the Rome Statute, at ang petisyon na ito ay muli pong ibinasura ng ICC. Matandaan po natin, bigyan lang natin ng konting historical context. Noong 2018 po ay itinulak ng gobyerno ni Pangulong Duterte na kumalas na at tumiwalag ang Philippine government at ang ating bansa mula sa pagiging miyembro o pagiging sakop ng ICC under the international treaty na isinasaad ng Rome Statute. So kung yun ay March 2018
at na-consummate yon, na isubmit, ang kanyang maturity at effectivity ay a year after, according to the rules stipulated sa Rome Statute as a part of the treaty. At therefore, kung 2018 March, pagdating po ng March 2018, isang taon yon, nag-take effect po at kinilala ng Korte Suprema na wala na tayong anumang treaty obligation na natitira pa para sa ICC. At hindi na tayo obligado na mag-cooperate o mag-submit ng anumang mga requirements nila sakaling sila ay mangingialam pa sa Pilipinas. Therefore, nag-take effect po ang pagiging bogus ng ICC in terms of relationship to the Philippine Sovereign Authority and to the Philippine nation, sa bansa mismo natin. Nag-take effect po noong March 2019. I think to be exact, March 18, 2019, ay hindi na po tayo obligado na anumang kooperasyon ay gagawin natin sa ilalim ng international na mga kasunduan na magko-cooperate tayo sa ICC. Maliban po dyan, ang ICC ay wala na rin pong jurisdiction. Hindi na nila sakop at hindi na nila pwede panghimasukan o mag-demand ng cooperation mula sa Philippine authorities o sa anumang bahagi ng Philippine government kung ang pag-uusapan po ay matters pertaining to the cases or activities and operations na gustong gawin ng ICC. Hindi na po tayo obligado na sumunod, mag-cooperate at magbigay ng pagkilala sapagkat noong March 2019 wala na po tayong obligasyon at ganoon din po wala ng karapatan at jurisdiction ng ICC over the Philippine state, the Philippine nation, and the Philippine government and its authorities. Klaro? Klaro. Ngayon, noong kasagsagan po ng mga banggaan sa pagitan po ng Marcos and Duterte political camp, nagmaniobra sila Romualdez, sila Marcos, sila Boying Rimulya, sila John Vic Rimulya, sila Gibo Chodoro, at itinuturo pa nga nila pati si Secretary Eduardo Anyo. Nagmaniobra sila na gamitin ang ICC noong 2024, to be exact, October. Nagpapasok na sila, October 2024, pinapasok na po nila Marcos ang mga illegal na pangingialam ng ICC investigators and staff of the prosecution team dito sa Pilipinas. Ang nag-sponsor, sila Saldico at sila Martin Romualdez. At malamang ang ginamit yung ginurubo at ninakaw nilang mga pera mula sa flood control projects. At patago nila itong ginawa. Pataksil nilang pinayagan at nagbigay pa ng suporta, security support, financial support and accommodation and other support kasi dyan po pina-stay ng mahigit 2 linggo ang mga investigators na pinadala ng ICC at ng panel of prosecutors sa Pilipinas. At ang nag-facilitate, nagbigay ng suporta, pundo, pangangailangan ay ang gobyerno mismo ni Marcos. That was October 2024. And sinabi ng ICC na yun daw ay valid sapagkat they were investigating yung alleged crimes and violations of former President Duterte when the Philippine government and our state was still part of the ICC. Meaning to say, ang mga crimes alleged against former President Duterte ay nangyari daw noong mga panahon na mayor pa siya at noong mga panahon na kahit presidente na siya ay hindi pa opisyal na nakakapagkalas mula sa ICC ang gobyerno ng Pilipinas. Therefore, valid pa daw ang iniimbestigahang mga kaso. Pero mali. The authority and the right to intervene and conduct legitimate and legal na mga activities para sa ICC ay kailangan pong sakop pa nila tayo kapag ginawa nila yung pag-imbestiga. During the investigation noong October 2024 sa kapritsyo at maniobra nila Marcos at Romualdez, ang ICC po ay pumasok dito ang kanilang mga panel of investigators at doon pa pinatira sa Midas Hotel
na pagmamayari po nila Saldico at ang nagbigay ng mga pondo, security detail mula sa police at full cooperation sila Marcos, sila Rimulya, sila Saldico at sila Romualdez. Ayun. Kaya nga po dapat nakita na ito nila Pangulong Duterte kasi in-expose ko po ito at in-expose ito ng maraming mga political bloggers at ng iba pang mga political commentators na mukhang may niluluto ang ICC na itutuloy nila ang gagawing pagkustodi kay Pangulong Duterte kaya sila pumasok dito noong October 2024. And by the way, ang mga naghakot ng mga kadudadudang mga testigo at mga nagmaniobra ng mga galawan ng ICC investigators sa Pilipinas ay ang mga kasabwat din mismo ni Marcos at Romualdez na mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF. At sila po ang nagdala ng mga testigo, ng mga lugar na pupuntahan, gumawa ng documentation. Itong grupo po nila Cristina Conte, na aktibo na Communist Party operative po ito at ginagamit niya na maskara ang NUPL or the National Union of Patakas Lawyers. At yung iba pang grupo like ng ginagamit ng CPP, NPA, NDF sa pagkukunwari sa human rights advocacy, pero actually ito ay created, led, and organized by the Communist Party of the Philippines at sumusuporta sa New People's Army at sa NDF itong karapatan at pati na ang bayan, bayan muna at mga party list nila. Lahat ng ito pinagkaisahan po nila si Pangulong Duterte at patago at palihim na pinunduhan, kinonsinti at pinotrektahan pa ni Marcos at Romualdez. Kaya nga nabuo nila yung basis of request for arrest order laban kay Pangulong Duterte. And to make the story short, noong 2025 March, kinuha o dinukot si Pangulong Duterte. At ito na, ang problema natin dahil nagkaroon na ng actual physical custody. Ang ICC kay Pangulong Duterte, unless tayo ay magkaroon ng military rescue capability the way sa bansa ng Amerika na sila ay may tinatawag po na The Hague Invasion Act na kaya nilang i-rescue at kuhanin ang sino mang instrumentalidad, bahagi ng kanilang gobyerno, ng armed forces nila at ng kanilang mamamayan na kinuha ng ICC. Ang sabi sa batas ng Amerika, yung The Hague Invasion Act, kukunin nila ng sapilitan at babawiin ang sinumang American soldier, American official o American citizen nila na sa tingin nila ay hindi makatarungang kinuha at ipinakulong sa ICC. But we do not have that kind of law, itong The Hague Invasion Act na mayroon ng Amerika. So the only way for us na makakatulong at talagang makapagmaniobra is to fight it out sa loob mismo ng ICC, sa tribunal. Bagamat alam natin na bias, may tinatawag po na manifest bias at indicative prejudice laban kay Pangulong Duterte, ang mga ICC judges at syempre pati ang mga prosecutors nila. And yet we do not have any choice but to go through sa proseso po ng ICC bilang isang international tribunal or international court sapagkat nandoon po nakakustody si Pangulong Duterte. Magkaibang bagay na kahit ano ang postura at mga paghuhuramintado ng ICC para dakmain, kunin at ikustody si Pangulong Duterte. If the actual physical custody of former President Duterte was not delivered by Marcos, hindi siya pinagtaksilan ng taksil at tampalasang gobyernong ito, wala po tayong problema na hindi kayang ipatupad yan ng ICC kay Pangulong Duterte kung sakali mang nagdesisyon noon si Pangulong Duterte na mananatili po siya sa China o sa Hong Kong o sa Macau to buy time, no, para lamang makapag-maniobra pa. Subalit nagkaroon po ng sobrang kumpiyansa ang team ni Pangulong Duterte at nagkaroon po sila ng underestimation sa tingin ko on the evil capacity of Marcos and Romualdez na kaya nilang gawing ipapadukot si Pangulong Duterte. Nangyari po ang hindi dapat mangyari. Nadukot niya si Pangulong Duterte
And a lot of world leaders witnessed it, that it was an extraordinary kidnapping or extraordinary rendition, commissioned, funded, and initiated and facilitated by the very government ng Pilipinas under Marcos and Romualdez, ang gobyernong nagtaksil sa kanyang mamamayan, ang gobyernong dapat ay nagproteksyon sa kanyang bayan, at kay Pangulong Duterte, yun po ang nagtaksil, nagpadukot, nagpatapon, at ngayon ay illegal na nakakulong pa si Pangulong Duterte sa ICC sapagkat gobyerno mismo po ang nag-facilitate ng kanyang physical custody. So therefore, because of the actual physical detention and physical custody exercised by the ICC Chamber of Judges and the tribunal itself, wala ka na tayong ibang choice kung hindi man natin kayang i-rescue ng sapilitan si Pangulong Duterte at mapapalabas mo siya doon sa ICC compound in detention, kundi ang dumaan sa proseso ng mga petisyon, argumentasyon, at mga kung ano po ang required as a procedural remedy ng mga legal defense team ni Pangulong Duterte. Yan, ngayong araw na ito, kumalat na naman po ang balita that former President Duterte is now having another nightmare ng pagkakaroon ng isang bias at parang sindikato, bogus na nga, arrogante pa at mapagmata, no? At talaga namang gustong durugin nitong ICC si Pangulong Duterte, kaya denied ang petition questioning the jurisdiction or ang sakop pa ba ng ICC si Pangulong Duterte. Wala, denied na naman sapagkat pinanindigan nila na ang mga krimen daw na alleged against former President Duterte ay nangyari naman noong mayor pa siya at noong aktibo pa ang Pilipinas bilang bahagi at miyembro ng ICC. Pero mali po yun. Because the moment na naging consummated and naging effective na ang ating pagkalas at pagtiwalag ng ating gobyerno at ng ating soberanya at ng ating mga commitment doon sa ICC noong March 2019, nag-take effect na siya, wala na po tayong anumang obligasyon sana na kilalanin pa at papayagan pa ang panghihimasok na ginagawa ng ICC. Kaya nga hirap na hirap ngayon ang pamilya ni Pangulong Duterte. Hirap na hirap po ang mga abogado niya sapagkat manifest partiality, manifest bias, and indicative prejudice. Yun po ang ipinapakita ng pagkahambog at pagkaarogante nitong mga ICC Chamber of Judges. Kawawa po si Pangulong Duterte. He does not deserve this kind of situation na ang naglikha at nagpumilit na mangyari ito sa kanya at gawin ito ay ang gobyernong pinaglingkuran niya, ang Republika ng Pilipinas sana mismo. Dahil nga bulok at napakasama ng gobyernong umiiral sa ilalim ni Marcos at Romualdez, ito pa ang naging dahilan upang si Pangulong Duterte ay malugmok ng tuluyan sa isang banyagang bansa na bogus naman po ang ICC authority doon, subalit nakakulong at walang karapatan si Pangulong Duterte bilang isang malayang mamamayan. Ano pa po ba ang mangyayari dito? Ngayon, kung i-establish ng ICC na fit for trial si Pangulong Duterte, mukhang minamadali nila na within a year or 2 years bago bumaba si Marcos Jr. ay mapapakonvict nila si Pangulong Duterte kung hindi po natin magagawa ng paraan ng kanyang mga abogado na mapalabas ito si Pangulong Duterte. Yun ang nakikita nating game plan. At ito ay may involvement ng pera. No less than US President Donald Trump ang nagsasabi that the ICC operates like a big criminal syndicate. All for the money, all for persecution, and all for their political bias na gusto nilang gamitin ito as leverage para gipitin at habulin ang mga leaders of government na gusto po ng Western nations, lalo na ng European nations, na durugin. Ayon. And that includes former President Rodrigo Duterte.
Nakakalungkot, ano, mga kababayan? And besides, mga kababayan, kailangan din po nating makita na hanggat nandyan si Marcos at sila Romualdez sa poder at kapangyarihan at ang CPP, NPA, NDF ay kasabwat nila, pati ang mga dilaw and yellow pink zombies at ang mga bayaran nilang mga mercenaryo, political mercenaries like Trillanes, sila Hontiveros at sila De Lima, magiging dihado at politically disadvantaged po ang mga Duterte at hindi po malamang mapapayagan na mapapabalik si Pangulong Duterte at mapapauwi sapagkat napaka-insecure at takot na takot po ang gobyernong Marcos Romualdez na nandito physically present sa Pilipinas si former President Duterte. Lalo pa ngayon sa paglawak at pagtindi ng galit at mga sentimiento ng mamamayan laban sa pandarambong at pangungurakot na malawakang naganap at pinahintulutan at naging kasabwat pa malamang si Marcos kay Romualdez at sa iba pang mga tiwali at magnanakaw na mga politiko. If this is the situation right now in the Philippines at nandito si Pangulong Duterte, millions of people will take inspiration from former President Duterte na talagang kumilos at harapin po ang panawagang palalayasin na sa kanyang temporaryong poder itong si Marcos at sila Romualdez. Kaya hanggat kaya nila gastusan, punduhan at gawa ng maruming laro ng political operations ang isang sindikato type na operation ng ICC, hindi na po nila papayagan pa nila Marcos at Romualdez at mga alipuris niyang makakabalik pa si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Ayun. At syempre, isusunod nila ang mga tauhan o mga malalapit kay Pangulong Duterte na durugi na rin. Isa po dyan na pinakamalapit syempre ang anak niya, the current Vice President Sara Duterte, na talagang ginagawa ng pamamaraan nila Tito Soto, nila Ping Lacson at grupo nila na mabuhay muli ang impeachment at the House of Representatives upang tirahin na nila sa impeachment court trial si Sara Duterte, may pa-ombudsman attack pa sila at kung ano-ano. Similarly, kahit wala na po si Pangulong Duterte dito physically sa Pilipinas, ay ganun pa rin pong atake nila Trillanes, nila De Lima, nila Hontiveros at pati ng mga komunistang teroristang patuloy na binabayaran, minimaintain ni Marcos at ni Romualdez bilang mga attack dogs and demolition job machinery niya laban sa Duterte political camp. We just hope and pray na si Pangulong Duterte po ay makakakita pa ng bagong liwanag in the midst of a biased at isang imperialistang tipo ng arugante at hambog ng mga judges na ang tinitingin nila kay Pangulong Duterte kahit wala pang trial, guilty na. The way they treat former President Duterte right now. Malungkot po ito at tayo po ay nababahala na baka nga doon na talaga ibubulok nila si Pangulong Duterte unless there will be change of leadership at sa pagbabago ng gobyerno, bagamat hindi niya direktang makukuha si Pangulong Duterte, pressures from other political leaders ng malalakas na bansa ay pwede po makakuha ng tulong at suporta si Pangulong Duterte. Na sakasakali po on the grounds of humanitarian consideration sa kanyang kalagayan, edad at hinaharap ng mga challenges sa kanyang kalusugan ay mapapayagang mapapalaya siya bilang karapatan niya sa international na mga konbensyon hinggil sa kalayaang sibil at politikal. Magbabalik po ang ating ka-Eric video analysis at video talakayan every once in the morning may isa tayo and then in the afternoon isa ulit. At sa gabi po mayroon tayong live stream ka-Eric Celis YouTube channel and then sa ating ka-Eric Jeff Celis Facebook Live sabay po yun. Doon sa mga nagrereklamo sa kumukurap-kurap at medyo masakit sa mata ang panonood sa video ni ka-Eric ay dahilan po yon sa weak link ng Viber. Minabuti po natin na i-check at ito ngayon ay nagpapakita that when you play the video sa YouTube channel o sa YouTube application, hindi po nagkakaproblema, hindi kumukurap-kurap. Ayan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, pagsuporta sa ka-Eric Celis YouTube channel. We are nearing 80,000 subscribers and we continue to grow because of you.
at dumadami din po kahit papaano ang ating viewership. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay at mahalin po natin palagi ang sambayan ng Pilipino dahil walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Mabuhay po kayo, God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Huwag pong kalimutan ang pagkakaisa at pagmumulat sa mamamayang Pilipino ay daluyan ng pagbabago sapagkat diyan nagsisimula sa mulat na mamamayan ang tunay na lakas at kapangyarihan ng mamamayang nagsusumikap na baguhin ang kalagayan ng ating lipunan, ng ating bayan, ng ating gobyerno. Maraming salamat muli. See you again, lalo na tonight, 9:30 or 9:15 in the evening, Philippine Standard Time. Bye for now.